umaga sa ating lahat at manatili tayo nakatayo at buksan natin ang ating mga Biblia. Buksan natin ang ating mga Biblia dito sa Proverbs chapter 6. So welcome and happy Lord's Day sa bawat isa. So are you happy this morning? Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. So mga bata, dadako na tayo sa pinakamahalaga ha. Tayo kayo, tayo. Pinakamahalaga sa ating pananambahan ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-aaral. Kaya everybody must be attentive. Yung init, nandyan lang talaga yan. Pero our focus sa salita ng Diyos. Amen? Okay, so Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6 verse 16. Proverbs chapter 6 verse 16. Ang mensahe ng Panginoon is things that the Lord hates. Things that the Lord hates. Ano ba sa Tagalog nun? Mga bagay na kung saan galit ang Diyos. At yan ay nasa verse 16. Basahin natin. Ready? Go. 6 things that the Lord hates. Yeah, 7 are an abomination unto Him. So in specific, 6 things. Merong 6 na bagay. Actually, 7 nga ito sabi. 6 na bagay na kung saan galit ang Diyos. So, pag binasa yung 17, 18, nandyan na yan mga yan. Yung mga bagay na yan. So, yan yung mga puntos natin. Amen? Amen? So, sige. Asan na yung mga bata? Yung mga nakaupo dito, asan na sila? Ha? Nag-CR? CR ulit? Sige. Okay na ba? Amen? So let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat sa Sunday School kanina at salamat sa inyong kabutihan. Pagpalain niyo po Panginoon ang bawat isa, ang aming pag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin ang Diyos, Banal Espiritu po mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Lord, ingatan niyo po kami, bagamat mainit ang panahon, pero our excitement when it comes to serving the Lord ay lagi pong nandito, Panginoon. Salamat po, patawad po muli sa aming pagkukulang, pagkakasala sa inyong pong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay, so maaari na pong maupo ang bawal isa. So, huwag na mag-anos. Huwag na may Angelo. Lipat nga to si Angelo. Kasi Manuel, tabihan mo si ano ha. Nila Angelo. Dito na tumingin. Mga bata, huwag na sa likod. Huwag na tumingin sa likod. Dito na. Focus na dito. Okay? So, ano yung binasa natin? Sabi sa verse 16, buklatin nyo lang yung Biblia nyo ha. Sa verse 16, sabi dyan, these 6 things that the Lord hate. Yeah? 7 are an abomination unto Him. Okay? So, mga kapatid, pag sinabing hate, ano ba sa Tagalog ng hate? Ibig sabihin, may bagay na kung saan galit ka. Amen? So, alam nyo, ang nature ng tao na magalit. Tama? Nature naman talaga ng tao na magalit. Pero ang tanong, tama ba ang iyong pagkagalit? Meron kasing nagagalit na mali na, wala na sa lugar. Tama? Meron namang taong nagagalit na nasa tama. Okay? Pastor, paano ko malaman na yung pagkagalit ko ay nasa tama? Okay? Magagalit ka na nasa tama. Okay? Hinig na. Magagalit ka, paano maging tama ang iyong pagkagalit? Una, magalit ka sa kasalanan. Amen? Amen. Ang tamang pagkagalit ay yung nagagalit sa kasalanan. Okay? Halimbawa, nagkamali may nagawang kasalanan si Baki. Okay? Ngayon, hindi ako galit mismo kay Baki. Galit ako sa kung ano yung kasalanan na nagawa ni Baki. Amen? Yun ang tamang pagkagalit. Pastor, ano yung maling pagkagalit? Bawa, nagalit ka na walang kadahi-dahilan. Yun. Maling pagkagalit. Bawa, nagalit, Baki, galit ako sa'yo. Tinanong ni Baki, bakit Pastor, anong nagawa ko? Hindi, basta galit ako sa'yo. Di ko alam, basta galit ako sa'yo. Yun ang maling pagkagalit. Amen? Amen. Yan ang tao. Pero ang Diyos, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo sa Sunday School kanina, kailanman ang Diyos ay hindi nagkakamali. Amen? Amen?
Ang Diyos natin ay hindi nagkakamali. Ang Diyos natin ay laging galit pagdating sa kasalanan. Amen? Pagdating sa kasalanan, galit lagi ang ating Diyos. Pag tama, pagkabanalan, it's okay. Pagkasalanan, hindi magbabago ang Diyos na. Yan, sabi ng Biblia, di ba? Sabi ng Panginoon, I, the Lord, I change not. Noon pa, ang Diyos ay galit na sa kasalanan. And until now, pag tayo ay nakagawa ng kasalanan, galit ang Diyos sa nagawa nating kasalanan. Amen? Hindi yan magbabago. Mananatili yan. At habang buhay yan, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen? Ngayon, dito sa ating mga binasa, mga kapatid, meron dito mga 6 or 7 bagay na naka-specific na kung saan galit ang Diyos. What's number 1? What's number 1? Balik tayo, Proverbs chapter 6, verse 6. Mga kapatid, this is the word of God. Amen? Ito po ay salita ng Diyos. Kaya pag-uusapan natin, ano yung mga naka-specific dito, Pastor, na galit ang Diyos. So napakaliwanag ha? Napakaliwanag ng binasa nating verse na kung saan galit ang Diyos. So, isa lang naman yung bagay na kung saan nagagalit ang Diyos. Kasalanan lang. Amen? Pero dito, naka-specific yung mga kasalanan na yon. Okay? Tingnan natin. Sa verse 16, these 6 things that the Lord hate. Yes, 7 are abomination unto Him. Verse 17, what's number 1 point? What's number 1? A proud look. Things that the Lord hates. Number 1 is a proud look. Ano ba sa Tagalog ng a proud look? Ha? Yung tinginan? No, yung tinginan? Ang Diyos ba ay nagko-condemn sa ang Diyos ba ay nagagalit the way na tumingin tayo? Hindi, ang ibig sabihin nito na a proud look, mataas yung tingin. Pride. Yan ang ibig sabihin. Ano sa Tagalog ng pride? Kapalaluan or kayabangan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos, makinig, ang Diyos ay galit sa mayabang. Amen? Amen ba? Amen? Amen. Mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, galit ang Diyos sa mayabang. Ang gusto ng Diyos ay yung mapagpakumbaba. Amen? Amen. Baliktad yan. Pastor, paano mo masasabi na ang tao ay mayabang? Tinuturo ko sa inyo ito lagi. Masasabi ba na ang tao ay mayabang depende sa kanyang pisikal? Pag siya ay naglakad, tapos taas ng tingin niya, masasabi mo ba na yan ay mayabang? The way na kumilos siya. Di ba may mga ganun na misjudge natin yung tao? Ang yabang naman nito. Bakit? Pag lumakad, parang ano? Di ba? Nami-misjudge natin yung tao. Malay mo kung ganun lang talaga siya maglakad. Di ba? Malay mo, ganun lang pala siya tumingin. Di ba? Kaya nga sabi, doon na buo yung don't judge the book by its cover. Judge the book by its plastic cover. Don't judge the book by its cover. Kaya mga kapatid, ang tao, masasabi natin na mayabang yan, hindi 100% na makikita sa physical. Amen? Amen. Paano, Pastor? Ano ba yung batayan ng Biblia para masabi na ang tao ay mayabang? Una, kapag ang tao ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos, yun ang mayabang. Amen? Amen? Kahit na yung tao, pag nakita mo na naglakad, tapos yung lakad niya parang taas noo, yun lang talaga yung way ng kanyang paglalakad, tapos nakita mo na parang ang yabang, kung yan ay masunurin sa salita ng Diyos, sa mata ng Diyos, hindi yun mayabang. Amen? Amen. Amen? Amen. Ang tunay na mayabang ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Pastor, paano mo nasabi na mayabang na yun na hindi sumusunod sa salita ng Diyos? Kasi ganito, once na hindi ka ano ba yung mga utos ng Diyos? Ano ba yung mga utos ng Diyos? Pananalangin, pagbabasa ng Biblia, tama? Ano pa? Ano pa? Pagsisimba. Kahit dun lang muna sa tatlong yan. Yung mga utos na yan, ginagawa natin yan kasi pinapakita natin sa Diyos na kung wala siya, wala tayong magagawa. Amen? Amen. Ngayon, pag hindi ka na nagbasa ng Biblia,
Para mong sinabi sa Diyos, Lord, hindi ko na kailangan yung salita mo. Kasi hindi ka na nagbasa ng Biblia. So, anong ibig sabihin nun? Kayabangan na. Amen? Amen. Once na hindi ka na mag-pray, Pastor, bakit ba tayo nagpipray? Kasi nagre-rely tayo sa Diyos. Umaasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Umaasa tayo sa plano ng Diyos. Umaasa tayo sa paraan ng Diyos. Kaya tayo nagpipray. Amen? Amen. Pero pag hindi ka na nag-pray, para mong sinabi sa Diyos, Lord, hindi na kita kailangan. Etong plano ko, kaya ko na to. Hindi mo man sinasabi literal, pero yun na nga ang nais mong ipahiwatig kung hindi ka nagpe-pray. Amen? Amen. Halimbawa, bumiyahe ka tapos hindi ka man lang nag-pray. Ibang usapan naman kung nakalimutan, ha? Kasi may mga nagpe-pray na may mga umalis. Ako, may time na pag umalis ako, minsan nakakalimutan ko mag-pray. Ibang usapan yung nakalimutan. Ibang usapan din naman yung sinadya na huwag manalangin. Amen? Ngayon, kung halimbawa, babiyahe ka tapos sinadya mong huwag mag-pray, hindi na ako mag-pray. Bakit? Anak, mag-pray ka muna bago alis. Hindi na ma, bakit? Diyan lang naman yung school namin. 5 tumbling lang ma. Nandiyan na kami sa school. Kaya hindi na ako mag-pray ma. Ano ibig sabihin nun? Kayabangan na yun. Bakit? Para mong sinabi sa Diyos, Lord, kaya ko nang protektahin yung sarili ko na pupunta ako. Nalala niyo yung kwento ko sa inyo? Yung na-disgrasya no, na kotse. Sabi nung nanay, anak, huwag ka nang sumama sa barkada mo kasi ganito ngayon yung mangyayari. Kasi sabi, ma, okay lang. Kaya ko to. Hindi talaga mapagilan. Ano sabi ng nanay? O anak, sige, manalangin ka ha. Isama mo ang Diyos sa biyahe nyo. Pero tumawa yung bata, di ba? Sabi niya, Ama, hindi na kasya ang Diyos. Puno na kami. Grabe no? Tapos sabi ng bata, Ma, kahit sa compartment na sasakyan, hindi siya kasya doon. Grabe no? Ganun nila minaliit ang Diyos. Pero ano nangyari? True story to ha. Always remember this story. True story yan. Ang nangyari, ang bilis ng takbo, siyempre barkada yan. Bilis ng takbo, sa madaling salita, na-disgrasya. Sabi nga ng balita, grabe, hindi mo na makilala kung anong itsura kung anong pangalan ng kotse na yon. Sobrang wasak na wasak. Patay lahat sila, pati yung anak, patay yun. No, inimbestigahan na, nakita nila yung maliit na compartment. Buong buo. Sabi ko sa inyo, di ba, may itlog pa doon. Yung itlog, hindi nabasag. Tapos maalala ng nanay, yung sinabi niya, anak, isalama mo ang Diyos. Nung sabi ng anak, kahit sa compartment, hindi na siya kasya. Tignan nyo naman yung nangyari sa compartment, di ba? Safe na safe. Nilagay niya ang Diyos sa compartment eh. Yung itlog na isa, hindi nabasag. True story yan, mga kapatid. Anong nangyari sa bata? Tignan niyo yung buhay. Bakit ganun? Because of yabang. Amen? Pride yun eh. Imbis na isama ang Diyos sa biyahe manalangin, wala, pride yung pinairan niya. Amen? Amen. Amen ma? Amen. Yan ang tao. Malalaman mo na ma-pride yan, mayabang yan, hindi dahil sa itsura, kundi pag yan ay hindi na sumusunod sa utos ng Diyos. Amen? Ulitin ko ha, pag hindi ka na nag-pray, pag hindi ka na nagbasa ng Biblia, pag hindi ka na nagsimba, that's the time na ma-pride ka na. Amen? Ano pa, pastor? Paano mo malaman na ang tao mayabang? Una, pag hindi na sumusunod sa salita ng Diyos. Pangalawa, pag yung taong yan ayaw magpakurit. Amen? 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 Alam nyo, maraming ganyang tao ngayon. Pag kinurek mo, ayaw magpakurek. No? Sabi ng Biblia, kayabangan po yan. Ang ma-pride na tao is ganito. Pag kinurek mo siya, ang humble na tao, pag kinurek mo siya, tatanggapin niya yung koreksyon. Pero yung mayayabang, pag kinurek mo yan, anong gagawin nila? Lalaban pa yan. Tapos,
Karamihang mayayabang, alam niyo sinasabi nila, pag kinorek mo, sasabihin nila, bakit ikaw? Di ba may mga ganon? Tama? Bakit ikaw? Ganito ka naman, ganyan. No. Amen? Amen. Pag kayo kinorek, huwag niyong sabihin yung, bakit ikaw, ganyan. No? Kasi una, hindi naman doon pinag-uusapan sa sitwasyon yung nakaraan nung nag-correct sa'yo. Ang pinag-uusapan doon ay kung ano yung mali mong nagawa. Amen? Amen. Kaya hindi mo dapat i-brought out yung bakit ikaw, ganyan. So, porket ba ganun siya, ganun ka na rin? Amen? Amen. So, hindi ganun. Pag tayo kinorek, kasi alam nyo, ang tao ma-pride talaga eh. Nature talaga natin yan na pag kinorek tayo, ayaw natin magpakorek, tama? Talagang pumapalag tayo, lumalaban tayo, sumasagot tayo. Pero sa ayaw sa gusto natin, sabi ng Biblia, kasalanan yun. Amen? Amen. Kasalanan yun. Ang tama talaga is pag kinorek tayo, oo nga. Halimbawa, kinorek ka ng kaibigan mo. Ano sabihin mo? Ay, oo nga, friend. Mali nga ako, pasensya ka na, sorry ha. Yun ang tama. Ang nakakalungkot sa mga tao ngayon pag kinorek, wala nang sorry. Hindi na marunong mag-sorry. Kaya tayo mga kabataan ha, pag kayo kinorek ng mga magulang nyo, ano sasabihin? Ma, pa, sorry po. Marami ngayon hindi na marunong mag-sorry. Amen? Amen. Pag kinorek, wala na. Di ba? Susunod, pero padabog pa. Dadabog. Susunod, pero pag talikod nung nag-correct, kung ano-ano sinasabi. Di ba? Yan ang kasalanan. Ang tawag dyan, a proud look. Kayabangan. Amen? Kaya isa sa sign ng taong ma-pride, ayaw magpa-correct. Amen? Amen. Amen? Amen. Ayaw magpa-correct. Maaring susunod yan sa pisikal, pero yung isip niyan kontra. Huwag tayo magkaroon ng ganun ha. Kinorek tayo, pero yung isip natin kontra pa rin. Hindi maganda yun. Maaring hindi alam yun na nag-correct sa'yo, pero alam lagi ng Diyos kung ano yung nasa isip natin. Amen? Amen. A proud look. So, ang tao mayabang pag hindi na sumusunod sa salita ng Diyos. Pangalawa, pag ayaw nang i-correct, ay pag ayaw niyang makorek siya. Pangatlo, mayabang ang tao pag binabaliwala niya yung tama. Amen? Amen. Yung tamang katuruan, tamang nalalaman, pag alam niya yan at hindi niya ginagawa, binabaliwala niya, kayabangan yun. Alam niya na kailangan mag-pray, alam niya kailangan magsimba, alam niya kailangan niyang magbasa ng Biblia, pero pag hindi ginagawa, masakit man sabihin mga kapatid, pero kayabangan po yun sa mata ng Diyos. Amen? Amen. Number 1 pa lang yun, a proud look. Marami pang verses. Pastor, saan mga verses yan? Bigyan ko kayo ng verses. Proverbs 8. Sige, Proverbs 8. Gising pa ba kayo? Ha? Gising pa ba? Nandiyan pa ba? Proverbs chapter 8, verse 13. Proverbs chapter 8, verse 13. Bigyan ko kayo ng mga verses about proud or about pride. Proverbs 8:13. Basahin natin. Ready, go. The fear of the Lord is to hate evil. What's number 1 evil? Pride. And arrogancy, and the evil way, and the forward mouth do I hate. Galit ang Diyos, number 1 sa evil o yung pride. Amen? Pride is evil. Ang kayabangan ay masama yan. Okay? Chapter 13, tignan natin. Proverbs 13, verse 10. Proverbs 13, verse 10. Sige. Proverbs 13, verse 10. Ito naman, basahin natin. Ready, go. Only by pride cometh contention, but with the well-advised is wisdom. Kita nyo? Only by pride cometh contention. Ano yung contention? Ano yung contention? Ha? Mga bata, tingin dito. Huwag nang sa likod. Ayos lang upo. Ayos lang upo. Only by pride cometh contention. So ano sa Tagalog ng contention? Ha? Ano sa Tagalog ng contention? Pag-aaway. Bakit nag-create ng pag-aaway? Only by pride. Amen? Amen ba? Pag ma-pride si ganito, ma-pride si ganito, pag yan nag-away, sabong talaga yan. Bakit? Pride sa pride eh. Amen? Amen. Pride, yan mahirap talaga pag may pride. Sa pamilya, pag pride sa pride,
Sabog talaga yan. Kahit saan mo dalhin. Once na ma-pride yung taong kinorek mo at ma-pride ka rin, away talaga yan. Mga kapatid, hanggang sa humahantong sa sagutan, hanggang sa pisikalan na. Pride sa pride. Amen? Pero sinabi ng Biblia, ano sinabi? But with 13:10. But with the well-advised is wisdom. Pero yung well-advised, maayos na pananalita ba? Maayos na pakikipag-usap? Wisdom yun. Pag ang kasagutan mo ay ma-pride, nararamdaman mo naman yun pag ma-pride na yung kasagutan, tama? Mataas na yung boses. Ang tamang ano niyan is, since ikaw ang nakakaalam ng tama, ang tama niyan is, maging malumanay na. Kasi sabi ng Biblia, but with the, ano yan sabi? But with the well-advised is wisdom. Wisdom yun. Pag kinausap mo siya na well ba, ibig sabihin maayos, na pakikipag-usap, that's wisdom. Diba, mataas na siya, nataas na yung boses niya. Ikaw naman, maging malumanay ka. Ano bang naging problema? Ano bang problema mo? O tara, usap tayo. Upo tayo. O gusto mo kape? Kape muna tayo. Bili ako ng biskwit. Ano gusto mo? Kape, RC? Tignan mo yung mataas boses. Ano mangyayari sa kanya? Mababa yan, lulumanay yan. Bakit? Kasi ikaw, naging wise ka. Naging malumanay ka. Amen? Naging malumanay ka. Pero pag pride sa pride, ay grabe. Wala talaga magpapatalo. Pares pride eh. Pero wisdom pala yung sinabi ng Biblia na kapag naging malumanay ka, but with the well-advised is wisdom. Amen? Na ganun gawin nyo. Pag may umano sa inyo, tapos mataas na yung boses, hindi mo na makokontrol yung pride niya. Hamunin mo. O, kape muna tayo. Kape. O, yung lamesa, o. Diba? O, mag-usap tayo. Ano bang problema? Sasabihin mo, o sige, bago tayo mag-usap, mag-pray muna tayo. O, tingnan mo, habang nagpe-pray kayo, yung mataas ang boses, ma-pride, pag amen yan, ano na yan, bababa na yung ano niyan. Bakit? Wisdom. Amen? Amen. Pero alam nyo ba, yung ganong pakikitungo, ang hirap gawin. Amen? Ang nature kasi natin, kapag merong taong galit sa atin at talagang tumaas na ang boses, ang nature natin, sasagot talaga tayo. Amen? Minsan, ang hirap i-apply yung magpakumbaba. Amen? Lalo na pag alam mong nasa tama ka, parang ang hirap eh. Pero sa biyaya ng Diyos, kakayanin natin. Amen? Amen. Lalo na pag nandun ka na sa sitwasyon na talagang ayan na, nagsasagutan na. Minsan, ang hirap i-apply yung magpakumbaba. Talagang gusto mo na rin sumagot. Pero always remember ha, always remember, ang advice pa rin ng Biblia is be humble. Oo, nandun na tayo, ang sarap sumagot. Pero ang advice pa rin ng Biblia, be humble. Amen? Amen? Be humble. At sabi ng Biblia, di ba? Kung meron mga away, sige lang. Always be humble. Kasi sabi ng Biblia sa Romans 12, ano sabi din sa Romans 12? Tingnan natin. Romans chapter 12. Verse 19. Romans chapter 12, verse 19. O, sinabi dyan, verse 19. Basahin natin. Ready, go. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Ano sabi ng Panginoon? Dearly beloved, avenge not yourselves. Ano sa Tagalog doon? Mga kapatid, huwag mong ipaghiganti yung sarili mo. Okay? But rather give place unto wrath. Magbigay ka ng lugar sa daga. Yun ba yun? Daga ba yan? Magbigay ng lugar sa ano yung wrath? Puot, galit. Amen? Halimbawa, galit ka na, gusto mong bumawi. Pero sabi ng Biblia, ipapaalala sa'yo ng Holy Spirit. Kapatid, Romans 12:19, avenge not yourselves. Kaya gusto mo nang gumanti, pero dahil sa puspos ka ng Banal na Espiritu,
Dahil sa may alam ka sa salita ng Diyos, ikakalmo mo yung sarili mo. Amen? Amen ba? Amen? Ikakalma mo yung sarili mo. At sasabihin mo, oo nga pala. Kaya mahalaga na may memory verse eh. Kasi yun yung magpapaalala sa'yo. Ikakalma mo yung sarili mo. Avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. Galit na galit ka, pero isasantabi mo yung galit mo. Kumbaga, may box dyan, ilalagay mo yung galit mo sa box. Tapos aalalahanin mo yung sinabi ng Diyos, huwag kang gumante. Kasi sabi ng Biblia, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Amen? Sabi ng Diyos, huwag ka gumante, easy ka lang. Ako ang mag-iiganti para sa iyo. Amen? Amen? Amen. Ako ang mag-iiganti para sa iyo. Kaya kung may umaway man sa atin, no? Kaya lang. Ngiti, kung simangutan natin, kung sisimangutan natin sila, walang magagawa, walang mangyayari. Di ba? Pag may taong galit, ngitian mo lang. Tama? Ngitian mo, yung galit nun mawawala. O baka lalong maasar, no? Lagi nating tandaan, kung may aaway sa simbahan dito, may aaway sa akin bilang pastor, hindi ko sila lalabanan. No? Kailan ba yun yung nakaraan? Yung Thursday yata yun, yung bumili ako na ano, yung binili ko tubig yata ni anak. May lasing dyan, oh. Nakalimutan ko anong pangalan eh, pero kilala niyo yun. Kilala niyo yun. Kilala niyo yun. Lasing, oh. Nakamotor, tapos walang gaanong tao dito. Mag-11 na yata yun. Paglabas ko ng motor, tumawid siya. Tapos bigla pa naman lumapit sa akin. Sabi, kinabahan ako kasi astang lasing eh. Kinikilos niya lasing pa, ganun. Lumapit sa akin. Pasigaw pa. Pasigaw. Sabi niya, Pastor, may Diyos ba o wala? Gumanon siya. Pastor, may Diyos ba o wala? Ako naman, siyempre, kinakabahan na ako. Baka mamaya, sapakin ako nito ha. Siyempre, wala akong motor. Hindi ko siya tinitignan kasi dito siya eh. Ako, papunta doon. Nandun yung mata ko, siya pa gano'n. Tapos dito siya, nakagano lang ako. Kasi alam ko lasing eh. Hindi ko ina-entertain. Pastor, may Diyos ba o wala? Gumano lang ako. Inulit pa niya. Pastor, may Diyos ba o wala? Pasigaw yun. Ewan kung narinig mo yun dito, mami. Pasigaw yun. Kinabahan na ako. Nakabahan na ako. Tapos sabi ko, meron. Sabi ko, meron. Hindi, walang Diyos. Gumaganon siya. Tapos sakto, wala nang magkasasakyan. Sabi ko, sige, may bibilin pa ako sa bahay. Narurot ko na eh. No? Ay, may bibilin pa ako sa bayan. Bigla akong, kasi mamaya ba biglang manapak ba? Lasing eh. Baka mamaya may ano pa yun. Diba? Timing, yung pagkaano niya, sabi ko, meron. Hindi, meron. Walang Diyos. Kasi, sige, may bibilin pa ako. Bigla narurot ko eh. Malis na ako. Baka anuin pa ako eh. No? Kasi may... Diba? Pero may witness. Yung witness yung pinagtitinda ng hinapay pa si kuya dyan. Asawa niya yung nagtitinda. Gulat siya, tingin siya eh. Alam niya, nag-aaway kami. Tapos nung pag-alis ko, ibintaan ako sa bakery. Sabi ko sa kanya, lasing. Parang suminyas ako, lasing. Sabi ni kuya. Diba? Kita niyo yung nagagawa ng alak, no? Lakas nung, yun? Diba, siya? Kung ma-pride ako, tingnan nyo. Kung ma-pride ako, ano kaya mangyari? Kung ma-pride ako, baka sabong na yan. Diba? Alam nyo, pagdating sa, halimbawa sa away, sa suntukan, alam nyo ba na talo ang lasing kaysa sa hindi lasing? Kasi ang lasing, bubuwal-buwal yan. Maaring susuntok yan, pero hindi yan. Kumbaga, langus alak yan. Kaya kung halimbawa, kung patulan ko yon, talo yun. Kasi ano-ano na yun eh. Diba? Pero sabi ko, pasalamat tayo kasi meron tayong salita ng Diyos sa puso. Amen? Kung iba yun, baka binanata na yun. Diba?
At ang nangingiba po yung awa naawa na lang ako sa lalaki. Nakalimutan ko anong pangalan. Pero buti na lang, hindi ko alam yung pangalan. Kasi kung alam ko yun, di ba? Baka resbakan ni Noy yun. Buti na lang, hindi ko alam. Di ba? Kaya mga kapatid, pride. Pero habang nagmumotor ako, naalala ko to vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. Amen? Amen. Kaya kung may mga haharap sa inyo, mga pride, hayaan nyo sila. Sa lagi nyo tandaan, galit ang Diyos sa taong ma-pride. Amen? Yung mga verses pa, Romans, tapos na ba tayo sa Romans 12? Romans 12, verse 19. Ito, verse 20. Tingnan nyo sa verse 20. Verse 20, Romans 12:20. Sa 19, wag isang tabi mo yung galit mo. Huwag kang magiganti sapagkat sa Diyos ang pagiganti. Tingnan nyo sa verse 20. Kakaiba sa verse 20. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. Grabe no? Kung ang kaaway ay ano sabi? Pakainin. Pastor, paano kung papakainin yung taong kaaway? Amen? Yung taong nakasagutan mo, pakakainin mo. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, pag ang tao galit sa'yo, suklian mo pa rin siya ng kabutihan. Amen? Amen. Pag galit siya at ginawan ka ng hindi maganda, pinagsalitaan ka ng hindi maganda, huwag mo siyang balikan ng hindi maganda. Bagkus, balikan mo siya ng mabuti pa rin. Amen? Amen. Kabutihan pa rin ang ibalik mo. Tignan mo, kakalma yan. Na dami niya ng chinismis sa'yo, ang dami niya ng sinabi sa'yo, laban sa'yo. Pero, pag patuloy mo pa rin siyang ginagawa ng kabutihan, marirealize niya rin yan na mali nga pala. Mali nga pala yung mga nagawa ko. Amen? Amen. Kaya sabi dyan, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. O, di ba? Pag may umaway sa'yo, teka lang, nauuhaw ka ba? Bili mo na TRC. Ganun ba yun? Ibig sabihin, suklian pa rin sila ng kabutihan. Amen? Amen. Wala tayong karapatan gumanti. Sa Diyos ang paghihiganti. Bakit pastor wag tayong gumanti? Kasi, kung gaganti kasi tayo mga kapatid, limitado lang yung pagganti natin. Amen? Amen. Pero pag ang Diyos ang gumanti, mas higit pa sa lakas na meron tayo. Amen? Amen. Yan matindi pag ang Diyos ang gumanti. Na mahirap maging pride. Okay? Ano pa? Proverbs 16:18. Dalawang verse na lang. Proverbs 16:18. Proverbs 16 verse 18. Verse 18. Ano sinabi ko? 16 verse 18. Sasampala ako. Proverbs 16:18. Basahin natin. Ready, go. Pride goeth before destruction, and the haughty spirit before a fall. Saan pupunta yung taong ma-pride? Saan? Destruction. Nakakatakot to? Amen? O last verse. Chapter 29 verse 23. Chapter 29 verse 23. Okay? After nito, last verse, tayo na tayo. Yung ibang points, ipagpatuloy na lang natin sa next Sunday. Amen? Kasi sa a proud look pa lang, no? Grabe na, ang dami ng topic. Okay? Ang dami ng topic. 29 verse 23. Basahin natin. Ready? Go. A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Grabe, no? Pag ma-pride daw ang tao, sabi, bring him low. Yun yung magpapabagsak sa kanya. Yun yung magpapababag sa kanya. Amen? Amen. Kaya sabi ng Biblia, ang taong nagmamakataas ay ibabagsak. Pero ang taong nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Kaya tayo pakumbaba lang tayo. Balang araw, yung mga taong nagmamaliit sa atin, balang araw, pakumbaba ka lang. Time will come, makikita nila yan. Uy, itong minamaliit ko ngayon, pinagpapala ng Diyos. Amen? Amen. Minamaliit nila yung simbahan natin. Sige lang, pakumbaba lang tayo. Time will come. May kita rin nila na, wow,
Ito yung simbahan na minamalit ko dati ngayon. It's a big church. Amen? Amen. Pakumbaba. Tayong lahat ay tumayo, tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe na aming narinig sa paalala. Pagpalain niyo po, Panginoon, aming pananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang lahat nakapikit na kayo po, i-save mo baka maano. Gusto ko mag-pray ang bawat isa. Mag-pray kayo, kabataan, mga bata, mag-pray kayo, tayo kayo. Stand up. Let us pray. Yung mensaheng ito para sa ating lahat.